Hindi inyong sumugin ang mga espiritu kung sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Pansinin niyo kung mabuti ito mga kapatid, ano? Maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan, sabi ni San Juan. Pero sa gitna ng maraming mga lumitaw na mga bulaang propeta, ang utos ng Diyos, subukin ninyo mga espiritu. Huwag mo basta paniwalaan kami, huwag mo basta paniwalaan mga kapatid. Subukin ninyo mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Ibig sabihin, sa gitna ng mga bulaang propeta, sa gitna ng mga hindi nagsasabi ng katotohanan, siguradong meron sa Diyos, mga kapatid. Kailangan subukin mo lang. Kailangan i-test mo. Kailangan ibangga mo doon sa sinasabi ng Biblia para malaman mo kung yun bang nangangaral na tuturo, yun bang samahan, talagang sa Diyos, mga kapatid. Kaya, yun ang ibig ko namin ilatag sa inyo ngayong umaga. Sa gitna ng mga samahan po na umiiral sa ating panahon, sino ba yung tunay na samahan sa Diyos? Ano ba yung tunay na iglesia? Tandaan niyo po hindi namin sasabihin kami yun, mga kapatid. Sundan niyo lang po yung sinasabi ng Biblia, tapos kayo po sa inyong mga sarili ang pumusga. Ano ba yung tunay na samahan sa Diyos? Ano ba yung talagang ang Diyos ang nagtatag? Kasi marami tatag ng tao. Tatag lang ng iba't ibang mga grupo ng mga tao. Sa gitna ng mga samahan umiiral kayo, sino ba yung sa Diyos, mga kapatid? Interesado po kayo malaman? Gusto niyo pong malaman, mga kapatid? Gusto niyo pong malaman kung sino sa gitna ng mga umiiral na samahan ang pananampalataya? Kung pag-uusap ay Biblia, sino sa kabila ang sa Diyos? Yun ang ating aalamin, mga kapatid. Ngayon, ugatin natin simula umpisa. Puntahan natin mula umpisa. Yung iglesia, mga kapatid, sino ba ang kauna-unahang iglesia? Naitanong nyo na po yun. Sino kauna-unahan? Very first na iglesia, kauna-unahan, sino? Meron kasi, lumitaw, ganitong petsa, tapos sila kauna-unahan. Meron naman, kami ang nagpatuloy ng iglesia pagkatapos ng pagkamatay ng mga apostol. Meron ganun claim, mga kapatid. Pero yung kauna-unahang iglesia, sino ba yun? Pakinggan niyo po, mga kapatid. Sabi ng Biblia, eto, tingnan niyo kung may uuna pa rito, Hindi kami po ito, mga kapatid. Tingnan niyo kung may uuna pa rito. 12:23 ng Hebreo. Sabi ng Biblia, sa pangkalahatang tulong, 12:23, Hebreo. Yan. Sa pangkalahatang tulong, ang iglesia ng mga... May una pa po ba ron, mga kapatid? Una yun Diba? Sa pangkalahatang tulong, ang iglesia ng mga... Yun unang-una. Sigurado sino po ba rito panganay? Panganay po kayo. No? Pag sinabing panganay, yun ang una. Unless nasabi siya sa... Diba? Yun ang unang-una. Pero pag sinabing panganay, yun talagang kauna-unahan. Sa Biblia pala, may mababasa po tayo, iglesia ng mga panganay. Sino yun? Sino ba iglesia ng mga panganay? Masagutin natin ang Biblia. Ang Diyos ang sasagot. Panginoon, sino ba yan? Sino ba yung mga panganay na yan? Na kauna-unahang iglesia. 4:22 ng Exodo. Sabi ng Biblia ganito, ang Diyos ang sasagot, mga kapatid, 4:22 ng Exodo. At iyong sasabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon. Diyos ang may sabi po nito. Ang Israel ay aking anak. Sino raw po panganay ng Diyos? Ang Israel. Yun ang kauna-unahang bayan ng Diyos na nabuo nung panahon pa ni Propeta Moises. Yun ang unang-unang iglesia sa Diyos, mga kapatid. Ang tawag sa kanila, iglesia ng mga panganay. Wala nang uuna pa ron. Sila yung kauna-unahan unang itinatag ng Diyos sa pamamagitan ng propeta si Moises. Ngayon, yung iglesia po ng mga panganay, yung Israel, umiral yan sa matagal na panahon bilang isang bansa. Isang bansa na naglilingkod sa Diyos. Pero dumating yung panahon, alam niyo kung ano nangyari, mga kapatid? Alam niyo kung ano nangyari dito sa Israel?
Kasi sila kauna-unahan eh. Tapos inakay sila ng iba't ibang mga propeta, gaya ni Moises, gaya ni Josue, gaya ni David. Yung iba't ibang mga hari, iba't ibang mga hukom na umakay sa Israel. Yan ang naging giya po nila ng panahon ng araw, mga kapatid. Yung iglesia ng mga panganay, ano naging kapalaran yan? After some time, lumako ng panahon, anong nangyari po dito sa iglesia ng mga panganay? Pakinggan ninyo, sabi ko sa Ezekiel 37, 34:7, kung tama yung pagkakatanda ko. Ito sabi, puro pa ng 8. 7 siguro. Tuloy lang, tuloy. 9, 10. Yan. Sige, umpisahan natin sa 4. 34:4. Yan. 31, atras pa tayo ng 2. Sige. 2. Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Ba? Ang hula na ito laban sa mga pastor ng Israel. Ano sabi ng Diyos? Manghula ka. Iyong sabihin sa kanila, sa mga pastor, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ng kanilang sarili at hindi pa ba dararapat makanin ng mga pastor ng mga tupa? Dumating pala ang panahon sa Israel, ang sitwasyon na baliktad. Sa halip yung pastor, siyang nagpapakain sa tupa, yung tupa nagpapakain sa pastor. Para ngayon, nakikita mo po iba't ibang mga samahan ng pananampalataya, yung miyembro mahirap, yung pastor uhod lang yan. Ganun yung nangyari, mga kapatid. Yung pastor, sa halip na siyang magpakain sa tupa, ang nagpapakain yung tupa sa pastor. Anong nangyari? Tuloy natin. 3. Kayong nagsisikain ng gatas. Kayo'y nangananapit sa inyo ng lana. Alam mo po yung lana, nung araw mahal na ulitin ng tela yan. Yung lana. Tapos, kayo'y nangananapit sa inyo ng lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba. Ngunit, hindi ninyo pinakakain ng mga tupa. 4. Hindi ninyo pinalakas ang payat, o inyo mang pinagaling ng may sakit, o inyo mang tinalian ng may bali, o inyo mang binalik ang iniligaw, o inyo mang hinanap ang nawala, kundi inyong pinagpuno ang may karahasan at kahigpitan. Dumating pala ang panahon, yung mga leader sa Israel sumama. Ang naging paraan ng pamumuno nila, may karahasan at may kahigpitan, parang diktador, ano? Ganun na nangyari po sa Israel nung araw. Anong naging epekto nun? Anong naging resulta nun? Sabi sa 5, tuloy natin sa 5. At sila'y nanganak dahil sa walang pastor, at sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop, sa para, at sila'y nanganak. Ba yung Israel pala, kaya makikita niyo po kung babasahin niyo kasaysayan, ang Israel nakati sa dalawang kaharian yan eh. Kaharian ng Israel, kaharian ng Huda, nanganak sila, nagtalagbihan sila sa Babylonia, naging alipin sila ng iba't ibang mga bansa na naging imperyo ng panahon po ng araw, mga kapatid. Nanganak ang bansang Israel. Samantalang nung una, ang Israel, sila yung chosen people eh. Sila yung chosen na bayan, mga kapatid. Kahit maliit lang ang Israel, sila pinili ng Diyos. Deuteronomio 7:6. Sabi ng Biblia, kung babalikan mo, napakaganda ng sitwasyon ng Israel eh. 7:6 ng Deuteronomio. Sabi ng Biblia, ganito po. Yan. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Kumbaga, ang Israel po special siya. Sa lahat ng mga umiiral po na mga bansa, na mga bayan. Ang sabi sa 7, kung itutuloy natin, sabi ng Biblia, hindi kayong inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Kung ikukumpara mo pa lang Israel, kung bilang pag-uusapan, sila pinakamaliit eh. Pero sila pinili ng Diyos.
Sila yung espesyal na bayan. Sila yung naglilingkod sa Diyos ng araw sa gitna ng maraming mga bayang umiiral po sa panahon na yun. Sa kasamaang palad, ano po ang nagpasama? Ano nagpasama? Yung mga nangunguna sa Israel, yung mga pastor, yun ang nagpasama sa kanila. Ang nangyari, sa halip na yung pastor siya umalinga sa kawan, baliktad ang nangyari. Pinagpunuan pa nilang may karahasan at may kahigpitan. Yung sa 34:4, no? Yun ang nakalagay. Ezekiel 34:4. Pinagpunuan may karahasan at may kahigpitan. Alam niyo mga kapatid, pati Diyos. Alam niyo pati Diyos umalis sa Israel. Alam niyo ba yun? Pati Diyos lumayas eh. Kumbaga nag-evacuate siya eh. Umalis siya. Sumama ang Israel. Ang sabi dun sa ikalawang kronika, 15:3, ganito po ang naging pangyayari, mga kapatid. 15:3. Ngayon nga, ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Yung dating bayan ng Diyos, dating naglilingkod sa Diyos, pinili ng Diyos, bandang muli pati Diyos iniwan sila. Sumama yung bayan. Ang isang naging malaking cause ng pagsama, yung mga tagapanguna sa Israel. So, makikita niyo po mga kapatid, babalikan natin ulit. Sino po ang kauna-unahang iglesia? Ang Israel. Ang tawag sa kanila, iglesia ng mga panganay. Anong nangyari sa iglesia ng mga panganay ng Israel? Dumating yung punto, yung mga nangunguna sa Israel, sa naging dahilan ng pagiging kurap, pagsama ng bayang Israel. At hanggang ang Diyos umalis sa kanila, hanggang ang Diyos iniwan sila, wala nang tagapagtulong sa sacerdote, walang pautusan. Ang tanong mga kapatid, layo yung brad, pinag-uusapan natin eh. Israel yan eh. Nasa Pilipinas tayo eh. Anong ilalaman nun? Ano naging kasaysayan pag-alis ng Diyos sa bayang Israel? Diba, kumbaga ang Israel sa isang bahay, nabuwal siya. Nabagsak ang Israel sa isang bahay, nabagsak siya. Nangalap yung mga tupa. Ang tanong, pinabayaan ba ng Diyos na gano'n ang mangyari? Alam niyo kung naging pangyayari pagkatapos ng Israel nangalap? Alam niyo kung naging istorya, naging kasaysayan mga kapatid? Puntahan natin ang Amos 9:11. Ito yung sinasabi ko ng Biblia. Ito, hila ito mga kapatid. Hila ito sa aklat ng Propeta Amos. Sabi ng Biblia, sa araw na yaon, ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwan. Hindi naman pala papabayaan ng Diyos na nakabagsak eh. Ang hula ng Diyos, sa pamamagitan ni Propeta Amos, ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwan. Tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon at aking itatayo gaya ng mga araw ng una. Hindi naman pala pababayaan ng Diyos na nakabuhay. Ang pangako ng Diyos, itatayo niya yung mga sira, yung tabernakulo ni David na nabuwan. Kumbaga ang Israel, hindi pababayaan ng Diyos na desolate, mga kapatid. Ibabangon ng Diyos. Ano niya ibabangon? Ano? Personal, bababasa dito sa lupa. Ano niya ibabangon ko? Tandaan niyo ito, mga kapatid. Nangyari, ihula ito, lumang tipan to ha. Amos to eh. Panahon ng lumang tipan. Pangako ng Diyos, ibabangon niya. Paano niya ibabangon? Ano yung gagawin ng paraan? Sa isdos ng Zacarias. Sabi ng Biblia ganito. Nasusundan niyo po ba mga kapatid? Tandaan niyo po, anong unang iglesia? Anong iglesia ang unang-una? Israel. Ang tawag sa kanila, iglesia ng mga panganay. Sila ang bayang pinili ng Diyos. Ano po nangyari? Nangalat sila, nabuwal, ang Diyos, pati Diyos umalis. Kumbaga sa isang bahay na bagsak. Pero hindi pababayaan ng Diyos na nakabuwal. Ang pangako ng Diyos, ibabangon niya ulit. Paano niya ibabangon? Sa isdos, at 12. 12 ng Zacarias, sa 12. Sabi ng Biblia, at salitain mo sa kanila na sabihin, ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito, ang lalaki na ang panganay sanga at siya'y sisibol sa kanyang dako at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Meron palang kakasangkapanan ng Diyos.
para yung kanya pong bayan, ang Israel, yung bayan sa Diyos, itayo. Sino kakasangkapanin po niya? Ayan, oh. Ang lalaki na ang pangalay, sanga. Sino yun? Meron bang ganun? Ang lalaki pangalay, sanga. Yun ang gagamitin kasangkapan para ang Israel itayo ulit. Kilala niyo po kung sino yun? Mga kapatid? Kilala niyo po kung sino yun? Si Kristo yun. Ako ang ugat at supling ni David. Apokalipsis. 22:11 yata yun. 22:8. Basahin natin sa 22:8. At tuloy natin sa 12 natin basahin. Tuloy natin. 13, pakihanap na lang yung sitas. Wala kasi akong hawak na bibigay. Tinatandaan ko lang po from memory. Wala akong yung sinabi ni Kristo, ako ang ugat at supling ni David. Siya yun eh. Siya yung nagpakilala na ugat at supling ni David. Siya yung sanga na inilitaw ng Diyos para ang bayang Israel, ang bayan niya, ibangon ulit. Nasa Apokalipsis yun eh. Ako ang ugat at supling ni David. Pakihanap natin yung sitas. 22:16, no? Yan. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang saging magpatutuo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Yung ugat at supling ni David, yung sanga, manggagaling sa lahi ni David, nakakasangkapanin ng Diyos para itayo yung kanyang bayan na buwan. Sino po yun? Si Kristo yun, mga kapatid, hindi tao yun. Hindi kahit na sinong tao yun. Kaya, alam niyo ba, bawal nga akong magtayo ng sarili mong pananampalataya eh. Bawal na Biblia yun eh. Kasi wala ka namang karapatan magtayo eh. Ang kakasangkapanin ng Diyos para magtayo, sino? Si Kristo. Natupad ba yun, mga kapatid? Yung kanyang pagtatayo, kasi nabuwan eh. Pag sinabing lang parang ganito po, pag sinabing nabuwan, halimbawa ito po, no? Kaya nabuwan. Ito, nakatindig yan, ano? Mga kapatid, pag sinabing buwan, ganyan, di ba, no? Pag sinabing itatayo, di ba, no? Itatayo. Hindi ako maglalagay ng panibago. Meron lang existing. Kung bakit ito yung bahay na gustong araw, na buwan, itatayo na lang. Hindi ako maglalagay ng panibago, hindi ko papalitan. Itatayo na lang. Tingnan niyo po, mga kapatid. Natupad ba yun? Natupad ba yun, mga kapatid, yung pagtatayo? Kasi nakabuwal eh. 16:18 ni Mateo. Sabi ni Kristo, eto mga kapatid, 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo, 18, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades, hindi magsisipa na itlaban sa kanya. Ba, si Kristo pala, talaga siyang kasangkapan ng pagtatayo. Siya may sabi nun eh, itatayo niya. Bakit itatayo? Hindi niya sinapansin niya po yung salita, ha? Sabi niya, itatayo ko. Hindi niya sinabing magtatatag ako. Iba yun eh. Pag sinabing magtatatag, wala pa. Hindi pa existing. Pero ang salitang ginamit ni Kristo, kagaya ng halimbawang binanggit ko po, nakatayo dati, nabuwal, itatayo niya lang. Hindi siya magtatatag ng panibago. Meron lang existing na iglesia, mga kapatid, itatayo na lang ng Panginoon sa Kristo. Ang tanong, saan niya tinayo? Saan? Saan po niya tinayo? May idea kayo saan niya tinayo? Kasi binabaybay natin yung kasaysayan ng nakaraan eh. Di ba mga kapatid? Saan niya tinayo? Yung iglesia. Natural kung saan nabuwal, doon niya itatayo. Mga kapatid, halimbawa, bahay, nagiba. Natatayo ko yung bahay, kung saan nabuwal yung bahay. Kung saan yung lugar na nabuwal, doon niya itatayo. Kaya yung iglesia, nung itinayo niya, saan niya tinayo? Saan? Sa Israel din. Partikular saan sa Israel? Alam niyo po kung saan? 8:1 ng Gawa. Sabi ng ulat ni San Lucas, ganito. At nang
umpisa na natin dito. At ng araw na yaoy, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa... Saan po yung iglesia? Doon tumayo. Ang atake, kapatid, nagbibigay kami ng halimbawa. Halimbawa, Protestantismo, galing ng Germany. Ang tagapagtatak si Martin Luther. Galing ng Germany. Hindi galing ng Jerusalem yun. Ligaw ka na agad pag pinasinundan mo. Yung iglesia, galing ng Roma. Galing ng Roma, halimbawa yung iglesia. O kaya, nag-umpisa tinatag sa Amerika, ay sigurado ka hindi iglesia sa Diyos yun. Kasi ang tunay na iglesia, nang galing at itinayo sa Jerusalem, sa Israel. Kita niyo po yung pagkakasunod-sunod ng mga talata, di ba? Sa nabuwan, sa Israel. Sino nagbangon? Si Kristo, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Saan itinayo? Saan ibinangon? Sa Israel din, sa Jerusalem. Kaya nga ang nangyari, nagkaroon ng malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Nung pinag-usig sila, doon lang sila nanganak. Saan napunta? Ang iba'y at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Sundan niyo mga kapatid ha, nasaan yung tinatag? O nasaan itinayo? Rather, sa Jerusalem. Nung pinag-usig sila, yung iba napunta ng Judea, yung iba napunta ng Samaria. Ang tanong, mga kapatid, ito, kumbaga, inarrow down natin yung search natin, yung paghahanap natin, gawin natin mas makitid para matukoy natin, ano ba yung iglesia o ano ba yung pangalan ng iglesia itinayo sa Jerusalem, pinag-usig, tapos nanganak sa Judea, napunta ng Judea, tsaka napunta ng Samaria. Anong pangalan ng iglesia na yun? Anong iglesia yun? Mga kapatid, babasahin lang po namin, mga kapatid. Tandaan niyo po tinayo sa Jerusalem, pinag-usig, nanganak, napunta sa Judea, at Samaria. Anong pangalan ng iglesia na yun? 2:14 ng unang Thessalonica. Sabi po ng Biblia, tingnan niyo mga kapatid, sundan niyo po ng mabuti. 2:14 ng unang Thessalonica. Sabi ng Biblia, pwede po bang, sino po pwede mapakisulian po na basahin po yung talata? Pwede po ba kami mag-audience participation? Pwede po kayo, kapatid? Basahin lang po natin, kasi ito, salita ng Diyos po ito no? Ang iglesia, galing ng, tandaan niyo po bago niyo po basahin, ang iglesia, saan po nang galing? Galing ng Jerusalem. Inusig, napunta ng Judea, napunta ng Samaria. Ang tanong natin, ano ba pangalan ng iglesia na yun? Pwede pong makisuyo, kayo pong magpasa. Ayan po, sige, kaya niya. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus, sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Yung pala yung pangalan ng iglesia Ano po yung pangalan ng iglesia? Pwede niyo po pakiulit yung part na yun? Ayan po sapagkat kayo mga kapatid. Yung Sa umpisa po. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos. na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yung pala ang pangalan ng iglesia Yun pala po ang pangalan ng iglesia Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo. Galing sa Jerusalem, pinag-usig. Anong katunayan, mga kapatid, na yung iglesia ng Diyos, yun ang nakalagay Anong katunayan na yung iglesia ng Diyos, yun ang tunay na iglesia, yun ang katotohanan ng iglesia. 3:15 ng unang Timoteo. Sabi ni Pablo, ganito mga kapatid, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang maalaman mo
kung paano ang dapat sa mga taong ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ano po yung katotohanan ng iglesia, mga kapatid? Ayun, klaro naman eh. Basahin niyo po pati sa Biblia yung mga kapatid, yun na nakalagay. Ito, nakasulat po dito, 2,000 taon na nakakataan. Hindi naman pala ang pangalan ng iglesia eh. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi naman pala ang pangalan ng iglesia eh. Iglesia Adventista del Sétimo Día. Kahit yun ang pinagalingan ko kasi itong iglesia eh. Mga kapatid eh. Bago ko nanganib sa pagsasama-samang ito, ako po nanganib sa pagsasama-samang ito nang ako po ay 15 anyos nang mapakinggan ko ang kapatid na Eli. Ito yung mga talatang pag binasa mo, makikita mo ano yung tunay na iglesia. Ang iglesia ng Diyos. Ngayon, hindi po kami yan ha. Hindi kami yan mga kapatid. Hindi po kami yan. Yung iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos kasi may nagtanong kay kapatid na Eli dati. Sabi nung nagtanong kay kapatid na Eli, sabi nung nagsabi kay kapatid na Eli, kami ang tunay na iglesia ng Diyos. Hindi kayo pwede maging tunay na iglesia ng Diyos. Kasi ang tunay na iglesia ng Diyos, yung nasa Biblia. Ang tunay na iglesia ng Diyos, yung composition ng mga apostol, mga propeta, 12:28 ng unang Korinto. Sabi ni Pablo, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una, mga apostol, saka mga kalaway mga propeta, ikatli mga guro, etc. etc. Yun ang composition ng tunay na iglesia. Hindi po kami ang iglesia ng Diyos. Hindi kami yan, mga kapatid. Sino kami? Kaya makikita nyo sa logo. May logo po ba tayo dyan? Pwede niyo makita. May logo tayo. Yan. Hindi kami ang iglesia ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos, umiral na nung unang panahon. Umiral na nung unang panahon. Itinayo ni Kristo, pinag-usig na alat sa iba't ibang lugar noong unang siglo. Sino po kami? Hindi kami yung Church of God. Hindi kami ang iglesia ng Diyos. Ito kami, no? Mga kaanib. Members. Umanib po kami doon sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Paano yun? Paano kayo umanib? Paano? Alam niyo po ba, mga kapatid, pwede kang makisanig doon sa iglesia na nasa Biblia? Paano tayo maaamin? Kasi, tandaan nyo ha, hindi tayo magtatayo ng sariling iglesia. Hindi tayo magtatatag. Bawal yon. Gisdos ng Roma. Bawal ng Diyos yun. Magtatayo ka ng sariling iyo. Gisdos ng Roma. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos. Yung iba kasi, religyoso naman talaga. May pagmamalasakit sa Diyos. Pero, hindi ayon sa pagkakilala. Kung hindi nila alam, hindi nila kilala yung katwiran, anong ginawa nila? Sa 3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusubakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Tayo po, hindi tayo magtatayo ng sariling atin. Dapat aanig tayo doon sa iglesia itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ano? 3:6 ng Efeso. Tingnan niyo po ito, mga kapatid, ha? Na ang mga hintil, alam niyo po yung hintil, ang hintil, anyone, labas ng bansang Israel. Parang tayo po, Pilipino, Amerikano, lahat ng labas ng bansang Israel, hintil po tawag doon. Sabi ng Biblia, ang mga hintil, mga tagapagmana, mga kasangkap ng katawan. Ba, sasangkap ka pala dun sa katawan? Alin yung sasangkapan mo na katawan? Bilang hintil. Sasangkap tayo. Alin yung katawan? Puntahan muna natin yung 1:18 ng Kolosas. Sabi ni Pablo, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Alin daw po yung katawan? Nasasangkapan? Yung iglesia. Siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Yung katawan, paano tayo sasangkap doon? Balikan natin yung 3:6 ng Efeso. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana, kasangkap ng katawan, mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Paano po tayo masasangkap, mga kapatid? Yun yung maliwanag doon. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya yung Ebanghelyo, isinulat ng mga apostol yun. Isinulat ng mga alagad yun.
para pag tayo may sinampalatayanan natin, napakinggan natin yung aral ng Ebanghelyo, doon tayo magkakaroon ng pakikisama sa kanila. Hindi ka magtatayo ng sarili mo. Kailangan makikisama ka o sasanib ka, aanib ka doon sa iglesyang Diyos na nagtayo. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, kaya nga isinulat nila yun eh. Unang Juan, 1:3 hanggang 4, ang mga bagay na aming nakita, yung aming nakita at narinig ay sa rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Yung nakita nila, yung narinig nila, yun ang ibinabalita nila sa atin para magkaroon tayo ng pakikisama sa mga apostol, may pakikisama tayo kay Kristo, may pakikisama tayo sa Ama. 4, at ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Kaya, yun ang aming paanyaya po sa inyo mga kapatid. Ito po kasi is just a short introduction ng background. Paano ba makikilala yung tunay na samahan sa Diyos? Saan ba nanggaling yun? Paano tayo masasangkap dun sa tunay na samahan sa Diyos? At ano yung paraan na sinasabi ng Biblia para tayo makaanib dun sa iglesia? Tandaan niyo po hindi tayo magtatayo. Aanib lang tayo dun sa existing na itinayo na ng Diyos sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo. Kaya, mga kapatid, kami po nag-aanyaya po sa inyo. Linggo-linggo, meron po tayong isinasagawa at ngayon meron tayong ongoing po na mass indoctrination. Ano po yung mass indoctrination? Pag-aaral po ng mga basic na mga katuruan ng Ebanghelyo para tayo po ay maging dapat sa Diyos. Kasi dapat pag mamumuhay tayo, yung paraan ng pamumuhay natin, ibabatay natin sa Ebanghelyo. May aral ng Ebanghelyo, paano tayo magdadala ng pamilya. Marami mo siguro dito pamilyado. Sino po pamilyado na dito? O, pamilyado po kayo. May mga asawa, may mga anak. O, mga kapatid, pag-aaralan natin sa aral ng Ebanghelyo, paano ba natin sila dapat itaguyod? Paano yung paraan ng pakikisama sa kapwa? Paano yung paraan ng pakikisama sa ating mga magulang? Lahat po yun may aral ng Ebanghelyo. Yun ang aming ipinag-aanyaya po sa inyo. Sana mapakinggan po ninyo mga kapatid. Monday to Friday, may sinasagawa po tayong doktrina. Pwede nyo po, pakanti po kayo ng oras, May dalawa kayong option. Pwede po kayong magbukas ng inyong social media, sa Facebook, sa YouTube, pakinggan nyo yung doktrina sa MCGI channel, o kaya malapit lang po yung lokal ng Barangay Wawa. Sino po nakakaalam ng lokal ng Barangay Wawa? Yung lokal po ng Barangay Wawa dito. Meron po ba sa inyo nakapakinig na ng doktrina? Ayun pala nakapakinig na po kayo ng doktrina. So, kahit pa paano, mayroon na po kayong idea mga kapatid. At doon po sa mga hindi pa po nakakapakinig dati, paanyaya po namin mga kapatid, sana bigyan po natin ng oras. Alamin natin yung aral ng Ebanghelyo para tayo masangkap doon sa iglesyang Diyos at nagtayo at para tayo maging dapat sa ating po mga paglilingkod. Salamat po sa Diyos mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo. Sana loobin po ng Diyos ay maanyayahan po namin kayo at mapaunlakan po ninyo ang aming invitasyon na tayo po'y makapakinig po ng doktrina. Salamat po ng marami sa Panginoon mga kapatid. Hanggang dito po nagtatapos po ang ating pag-aaral at sana po ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ang palagi po sumaatin at sa inyo pong mga mahal sa buhay. Salamat po sa Diyos mga kapatid.